Sandali lang, huwag muna kayong mag-skip dahil kung isa kang SSS pensioner, ang balitang ito ay maaaring magdagdag ng 3,000 sa buwan ng pensyon mo simula Enero 2026. Oo, tama ang narinig mo. Finally approved. Matagal na itong hinihintay at ngayon malinaw na ang direksyon kung paano makikinabang ang milyon-milyong retirado sa buong bansa. Sa loob ng ilang segundo, ipapaliwanag namin kung sino ang kwalipikado, paano maaapektuhan ang kasalukuyan mong pensyon at ano ang mga hakbang na dapat mong gawin ngayon, palang para masigurong hindi ka maiiwan. Marami ang nag-aakala na automatic ito para sa lahat, pero may mahahalagang detalye na dapat mong malaman para maiwasan ang pagkabigla sa payout. Hindi ito chismis, hindi rin ito clickbait. Ito ay konkretong update na may timeline, criteria at epekto sa budget ng bawat pensioner, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng bilihin. Kung umaasa ka sa pensyon para sa gamot, pagkain at pangaraw-araw na gastusin, ang dagdag na 3,000 ay malaking ginhawa. Pero kung tama ang iyong impormasyon, manatili ka hanggang dulo dahil ibabahagi namin ang mga pinakabagong linaw, ang karaniwang pagkakamali ng mga pensioner at ang mga practical na tips para masulit ang pagtaas na ito. Huwag hayaang maunahan ka ng maling balita dito ka sa sigurado. Kung mahalaga sao ang ganitong updates, ilike mo na ang video ngayon para mas marami pang pensioners ang makarinig ng totoong balita at benepisyo. Alam mo ba sa bawat SSS pensioner sa bansa, ang balitang ito ay hindi lang basta numero. Ito ay pag-asa, ito ang dagdag na pondo na maaring magbigay ginhawa sa pangaraw-araw na gastos mula sa pamasahe, pagkain, gamot, hanggang sa simpleng luho na dati ay iniwasan. Dahil sa kakulangan ng budget, minsan ang 3,000 ay parang maliit lang sa unang tingin, pero para sa maraming pensioner, ito ay makabuluhang pagbabago sa kanilang pamumuhay. Sa katunayan, ilang pensyoner ang nagulat nang malaman na ang pag-apruba ng dagdag na pensyon ay opisyal na at nakatakdang ipatupad simula Enero 2026. Walang paligoy-ligoy, walang delay. Ito ay formal na nakasaad sa dokumento ng SSS at kumpirmado ng mga awtoridad. Ngunit bago tayo masyadong masaya, kailangan nating maintindihan ang mga detalye ng programa. Maraming pensioner ang umaasa na automatikong darating ang dagdag sa kanilang account. Totoo may bahagi na automatiko pero may ilang kailangang proseso at updates sa SSS records para matiyak na makukuha mo ang buong benepisyo. Hindi ito komplikado. Ngunit kung hindi mo ito malalaman ngayon, maaaring mahuli ka o hindi mo makuha ang tamang halaga sa unang payout. Kaya napakahalaga na manatili ka sa video hanggang sa dulo. Dahil dito ipapaliwanag natin step by step kung paano magiging smooth ang pagtaas na ito. Alam mo marami ang natatakot sa mga ganitong balita. Bakit? Dahil sa dami ng peking impormasyon sa social media, may mga nagkakalat ng maling balita tungkol sa pension hikes. May nagsasabi na 5,000, 10,000 o kahit 20,000 daw ang dagdag na talagang hindi totoo. Ang totoo, ang lehitimong pag-aproba ay 3,000 kada buwan para sa mga kwalipikadong pensioner at ito ay isang stable at sustainable increase na siguradong makikita sa bank accounts simula Enero 2026. Ngayong alam mo na ang eksaktong halaga. Pag-usapan natin ang kung sino ang kwalipikado. Una, dapat ikaw ay aktibong nakarehistro sa SSS bilang pensioner. Pangalawa, ang iyong pension status ay hindi pending o may iba pang administrative issues. At pangatlo, ang pagbabayad ng SSS contributions mo noong panahon ng iyong trabaho ay dapat kumpleto at na-validate. Kung alinman sa mga ito ay hindi tugma, maaaring ma-delay ang iyong benepisyo. Kaya ngayon pa lang magandang ideya na suriin ang iyong SSS account, i-update ang mga impormasyon at siguraduhin na walang pending issues. Ngayon, marami ang nagtataka. Paano ba talaga nakakaapekto ang dagdag na 3,000 sa pangaraw-araw na buhay? Isipin mo ito, kung dati ay sapat lang ang pensyon para sa pangunahing gastusin, ang dagdag na ito ay maaaring magbigay ng ekstra na pera para sa gamot na kritikal para sa maraming senior citizens. Pwede rin itong gamitin para sa pagpapabuti ng nutrisyon, dagdag pang grocery o kahit simpleng kasiyahan tulad ng paminsang pagkain sa labas kasama ang pamilya. Ang epekto nito ay mas malalim kaysa sa inaakala ng marami.
Hindi lang ito pera kundi kalayaan at kapayapaan ng isip na alam mong may dagdag pondo ka bawat buwan. Bukod dito, may mga updates din ng SSS sa kanilang online system para sa mas mabilis na verification ng pension status. Kung dati ay kinakailangan pang pumunta sa opisina para sa simpleng inquiry, ngayon ay pwede mo na itong ma-check sa SSS mobile app or sa website. Ang modernization na ito ay malaking tulong para sa mga pensyoner na hindi na gaanong makalakad sa opisina o may health concerns. Sa ganitong paraan, mas madali at mas ligtas ang pag-access sa impormasyon at sa iyong benepisyo. Isa pang mahalagang punto ang schedule ng payout. Simula Enero 2026, makikita ang dagdag na $3,000 sa unang payout. Para sa karamihan, ito ay sa pamamagitan ng bank deposit or SSS check depende sa nakarehistrong paraan ng pagtanggap ng pensyon. Para sa mga may direct deposit, tiyak na automatic na mapupunta sa account mo. Ngunit para sa mga tumatanggap pa rin ng physical checks, kailangan mong i-monitor ang schedule sa iyong local SSS branch upang matiyak na hindi ka mahuhuli. Ngunit bago natin talakayin ang karagdagang detalye, isipin mo muna ang epekto nito sa maraming pamilya ng pensioner. Maraming anak at apo ang umaasa sa kanilang lolo at lola para sa suporta at kahit maliit na dagdag na 3,000 ay maaaring makapagbigay ng higit na seguridad sa buong pamilya. Isang halimbawa, ang isang pensioner na dati ay kailangan pang mag-budget para sa gamot at pagkain ay ngayon ay maaaring maglaan ng kaunting halaga para sa educational needs ng apo o kahit para sa emergency fund. Sa ganitong paraan, ang pagtaas ng pensyon ay hindi lang para sa pensioner, ito rin ay para sa kabuuang kapakanan ng pamilya. Ngayon, pag-usapan natin ang timeline at proseso. Maraming pensioner ang nag-aalala kung kailan nga ba nila makikita ang dagdag sa kanilang account. Ang magandang balita, ang SSS ay nagbigay ng malinaw na timeline. Simula Enero 2026, ang unang dagdag ay ipapasok sa pension payout. Pagkatapos nito, kada buwan ay automatiko nang mapupunta sa account o matatanggap bilang physical check. Ngunit may ilang administrative processes na kailangang tapusin. Halimbawa, kung may pending document verification or outdated account details, maaaring madelay ang payout. Kaya mahalaga ngayon pa lang bago sumapit ang Enero ay i-update ang lahat ng impormasyon sa SSS account mo. Bukod dito, marami rin ang nagtatanong tungkol sa tax implications. Magandang balita, ang pension increase na ito ay hindi tinatatax dahil ito ay extension lamang ng lehitimong SSS pensyon. Ibig sabihin ang buong 3,000 ay mapupunta sa iyong bulsa at hindi mo na kailangan pang mag-alala sa anumang deductions. Ito ay malaking tulong para sa mga pensioner na ang pangunahing concern ay pangaraw-araw na pamumuhay. Isa pang aspeto na dapat isaalang-alang ay ang long-term sustainability ng program. Maraming tao ang nagdadalawang isip, paano kung ito ay pansamantala lamang? Ngunit ayon sa SSS, ang additional 3,000 monthly increase ay bahagi ng long-term plan para sa mga pensioner at may malinaw na budget allocation ang gobyerno para dito. Ibig sabihin, hindi ito isang one-time bonus o simpleng dagdag lang para sa ilang buwan. Ito ay permanenteng adjustment na makikita sa bawat buwan ng pensyon hanggang sa huling payout ng pensioner. Ngayon, marahil iniisip mo, paano ko malalaman kung tama ang aking pension record at eligible ako sa increase na ito? Madali lang, ang SSS ay may online verification tool. Pwede mong i-check ang status ng pensyon at ang eligibility mo sa SSS, website or sa mobile app. Kung may discrepancy, maaari kang makipag-ugnayan sa kanilang hotline o pumunta sa local branch para maayos agad. Napakahalaga na gawin ito bago sumapit ang Enero 2026 para masigurong walang delay sa unang dagdag na payout. Marami rin ang nagtataka kung may mga special cases. Halimbawa, sa mga pensioner na may part-time job or may iba pang source ng income, naaapektuhan ba ang increase? Ang sagot, hindi. Ang pagtaas ay dedicated sa SSS pensioners at kahit may iba pang income source, ang buong 3,000 ay matatanggap mo. Ito ay bahagi ng commitment ng SS na tulungan ang mga pensioner na may stable at sapat na pensyon para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang epekto sa retirement planning para sa mga nagpaplano para sa kanilang mga pangmatagalang gastusin o emergency fund. Ang dagdag na 3,000 ay magbibigay ng flexibility para sa mas maayos na pag-budget.
Pwede mo itong isave, gamitin sa healthcare, o kahit sa pag-improve ng quality of life. Maraming pensyoner ang dati ay limitado ang choices dahil sa fixed pension lamang. Pero sa pagtaas na ito, may mas maraming oportunidad para sa mas komportableng pamumuhay. At syempre, hindi lang ito tungkol sa pera. Ang balitang ito ay nagbibigay din ng psychological relief. Maraming pensioner ang nakakaranas ng stress dahil sa kakulangan sa budget. Ang dagdag na pension ay nagbibigay ng peace of mind na alam nilang may sapat na pera para sa kanilang pangunahing pangangailangan. Ito ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Ang seguridad at ginhawa na dulot ng dagdag na pensyon ay priceless. Ngayong alam mo na ang kabuuang epekto sa pensioner at pamilya, pag-usapan natin ang practical tips para masulit ang increase. Una, i-update ang lahat ng personal records sa SSS. Pangalawa, siguraduhin na ang bank account information ay accurate para sa automatic deposit. Pangatlo, planuhin kung paano mo gagamitin ang dagdag. Maglaan ng bahagi para sa pagkain, gamot at emergency savings. Kahit simpleng hakbang, malaki ang impact sa iyong buwanang budget. Marami rin ang nagtatanong tungkol sa special support programs ng SSS kasabay ng pension increase. Halimbawa, may mga programa para sa healthcare at medical assistance at ang dagdag na pensyon ay pwedeng gamitin para mas mapakinabangan ang mga serbisyong ito. Ito ay isang malaking oportunidad para sa mga pensioner na mas mapangalagaan ang kanilang kalusugan na isa sa pinakamahalagang aspeto ng buhay sa pagtanda. Ngayon, pag-usapan natin ang mga real-life scenarios na makikita natin sa maraming pensioner. Isipin mo, si Mang Ramon, isang retiradong guro sa probinsya. Buwan-buwan, kinakailangang mag-budget si Mang Ramon para sa gamot, pagkain, kuryente at pamasahe. Sa dati niyang pensyon, halos wala nang natitira sa huli ng buwan. Pero simula Enero 2026, dahil sa 3,000 monthly increase, magkakaroon siya ng pagkakataon na maglaan ng dagdag para sa gamot at nutrition at kahit paminsang makabili ng gulay at karne na dati ay limitado lamang. Ang simpleng dagdag na ito ay maaaring magbigay sa kanya ng kalayaan sa pamumuhay, hindi na kailangan pang mag-alala kung sapat ba ang pera sa katapusan ng buwan. O kaya naman si Aling Nena, isang retiradong nurse sa lungsod. Sa kanya, ang dagdag na pensyon ay hindi lamang para sa pangaraw-araw na gastusin. Ginagamit niya ito upang magtabi ng emergency fund. Isang bagay na dati ay hindi niya magawa. Kahit may maliit na problema sa bahay o medikal na gastos, hindi na siya kailangan pang manghiram o mag-alala kung saan kukunin ang pera. Ang psychological relief na dulot nito ay hindi matatawaran. Ngunit, hindi lang sa simpleng dagdag sa wallet ang epekto. Maraming pensioner ang natutong mas planado sa kanilang finances dahil sa bagong increase. Halimbawa, si Mang Benigno, isang retiradong empleyado sa gobyerno, ay nagdesisyon na gamitin ang dagdag na pensyon para sa microinvestment at savings. Sa ganitong paraan, ang 3,000 ay hindi lang pera para sa buwanang gastusin, kundi investment para sa hinaharap. Ang konseptong ito ay bagong perspektiba para sa maraming pensioner. Ang dagdag na pensyon ay pwedeng maging tool para sa financial empowerment. Ngayon, isa pang mahalagang bagay na dapat pag-usapan ay ang common misconceptions tungkol sa increase. Una, marami ang iniisip na automatic lahat ay matatanggap. Totoo, pero may mga dokumento at account updates na kailangang gawin. Kung hindi, maaaring madelay ang unang payout. Pangalawa, may nag-aakalang ito ay isa lamang one-time bonus. Mali, ang 3,000 ay permanent adjustment sa monthly pension at makikita sa bawat buwanang payout simula Enero 2026. Pangatlo, may mga nagtataka kung may epekto ito sa iba pang benefits. Ang sagot, walang pagbabago sa ibang benepisyo. Ang increase ay nakalaan lang sa SSS pension. Bukod dito, maraming pensioner ang nagtataka kung paano ito makakaapekto sa kanilang healthy planning. Ang totoo, dahil sa dagdag, marami ang makakapaglaan ng pera para sa mas maayos na gamot at preventive check-ups. Isang simpleng halimbawa, kung dati ay kulang ang budget para sa buwan ng maintenance medicine, ang dagdag na 3,000 ay maaaring gamitin para siguraduhing hindi napuputol ang treatment. Ang ganitong aspeto ay kritikal dahil kalusugan ang isa sa pinakamahalagang asset ng bawat senior citizen. Pag-usapan din natin ang impact sa pamilya.
Maraming anak at apo ang umaasa sa tulong ng pensioner. Sa karagdagang 3,000, maaaring masustentuhan ang school allowance ng apo, paminsang pagkain sa labas o kahit simpleng panggastos sa bahay. Ang epekto nito ay hindi lang sa personal na buhay ng pensioner kundi sa kabuuang kalidad ng pamumuhay ng pamilya. Ngunit hindi rin mawawala ang tanong, paano kung may part-time income ang pensioner? Ang sagot simple lang, ang increase ay hindi nakabase sa ibang income. Kahit may part-time job o negosyo, ang 3,000 ay matatanggap ng buo. Ito ay malinaw na ipinahayag ng SS bilang commitment sa kanilang pensioners. Isang seguridad na hindi nakadepende sa iba pang pinagkakakitaan. Marami rin ang nagtataka tungkol sa logistics ng payout. Para sa mga may direct deposit, automatic na mapupunta ang pera sa account tuwing payout. Para sa mga tumatanggap pa rin ng physical checks, kailangan lamang i-monitor ang schedule sa SSS branch. Madali lang at ito ay bahagi ng modernization ng SSS system na naglalayong gawing mas accessible at convenient ang pension process. Ngayon, isa pang punto na hindi pwedeng kalimutan ay ang importance ng financial planning. Sa dagdag na 3,000, magandang pagkakataon ito para sa mga pensioner na gumawa ng monthly budget. Pwede mong hatiin ang dagdag, isang bahagi para sa pagkain, isa para sa gamot, isa para sa emergency fund, at isang maliit na bahagi para sa luho or dagdag na savings. Sa simpleng hakbang na ito, masusulit ang dagdag na pensyon at hindi masasayang ang pera. At syempre, hindi lang pera ang mahalaga. Ang psychological benefit na dulot ng dagdag na pensyon ay napakalaki. Maraming pensioner ang nakakaranas ng stress at anxiety dahil sa kakulangan sa budget. Sa bawat buwan, ang pagpasok ng 3,000 ay nagbibigay ng peace of mind. Alam nilang may dagdag silang pera para sa pangunahing pangangailangan at hindi na kailangan pang mangiram o mag-alala sa katapusan ng buwan. Ngayon, pag-usapan natin ang ilan sa pinakakaraniwang tanong na inihahandle ng mga pensioner tungkol sa 3,000 increase. Maraming senior citizens ang nag-aalala at nagtatanong, bakit may iba na agad nakatanggap habang ako hindi pa? Ang sagot dito ay simple. Ang eligibility verification at accounts. Kung may incomplete documents o outdated information, maaaring madelay ang payout. Kaya mahalaga ngayon pa lang ay siguraduhin na kumpleto ang personal at banking information sa SS system. Sa ganitong paraan, sa unang payout pa, makukuha mo na ang buong benepisyo ng walang aberya. Isa pang karaniwang tanong, paano kung may pending loans or deductions sa SSS? Ang sagot, ang 3,000 increase ay hindi maaapektuhan ng ibang deductions maliban na lang kung may legal or mandatory deductions gaya ng court order or child support. Ibig sabihin, ang buong increase ay mapupunta sao para talagang magamit sa pangaraw-araw na pangangailangan. Marami rin ang nagtatanong kung paano makakaapekto ang increase sa healthcare benefits. Sa katunayan, mas maganda ang epekto nito dahil ang dagdag na pensyon ay pwedeng gamitin para sa preventive checkups, maintenance medicines at iba pang health-related needs. Para sa maraming senior citizens, ito ay game changer dahil dati ay limitado ang budget para sa kalusugan. Ngunit sa bagong increase, mas may kakayahan silang alagaan ang sarili. Ngayon, pag-usapan natin ang timing at planning. Kung tatandaan simula Enero 2026 ay unang matatanggap ang dagdag. Ngunit magandang ideya rin ay gumawa ng financial plan bago pa man dumating ang payout. Pwede mong hatiin ang dagdag, isang bahagi para sa pagkain, isang bahagi para sa gamot at health needs. Isang maliit na bahagi para sa emergency fund at isang maliit na bahagi para sa luho o personal enjoyment. Sa ganitong paraan, hindi lamang sapat ang pera sa bawat buwan kundi nagagamit din ito ng maximum benefit. Bukod dito, may ilang pensioner na nag-aalala tungkol sa long-term sustainability ng increase. Magandang balita, ang SSS ay malinaw na naglaan ng budget para sa long-term implementation. Hindi ito one-time, bonus. Ang 3,000 increase ay permanent adjustment sa monthly pension. Kaya makikita ito sa bawat buwan ng payout hanggang sa huling buwan ng pension. Ito ay malaking relief para sa mga pensioner na dati ay nag-aalala kung sapat ba ang kanilang pension sa matagal na panahon. Ngunit hindi mawawala ang concern ng mga pensioner tungkol sa eligibility verification. Ang pinakamabilis na paraan para matiyak na kwalipikado ka ay i-check ang SSS online system or mobile app o pumunta sa local branch.
Dito, makikita mo agad ang status ng iyong pension at kung may kulang na requirements. Kung may discrepancy, mas maganda na ayusin ito agad upang masigurong walang delay sa unang payout. Isang mahalagang punto rin ang psychological impact. Maraming pensioner ang nakakaranas ng stress at anxiety dahil sa kakulangan sa budget. Sa bawat buwan, ang pagpasok ng 3,000 ay nagbibigay ng peace of mind. Alam ng pensioner na may dagdag silang pera para sa pangunahing pangangailangan at hindi na kailangan pang mangiram o mag-alala sa katapusan ng buwan. Ang security na ito ay hindi matatawaran at nagbibigay ng kalayaan sa pamumuhay sa senior years. Bukod dito, mahalaga ring malaman ang epekto sa family support. Maraming anak at apo ang umaasa sa pensioner at kahit maliit na dagdag sa pensyon ay maaaring magbigay ng tulong sa kabuuang pamilya. Halimbawa, pwede itong gamitin para sa school allowance ng apo, paminsang pagkain sa labas o simpleng dagdag sa household expenses. Ang epekto ng 3,000 ay hindi lang para sa pensioner, kundi para sa buong pamilya na nagbibigay ng mas komportabling buhay sa lahat. Ngayon, pag-usapan natin ang mga common mistakes na dapat iwasan. Una, hindi agad pag-update ng personal information sa SSS. Kapag hindi updated, maaaring ma-delay ang payout. Pangalawa, hindi pag-check ng bank account or pension schedule bago ang unang payout. Ang simpleng hakbang na ito ay nakakaiwas sa unnecessary stress. Pangatlo, hindi pagplan ng monthly budget gamit ang dagdag na 3,000. Ang dagdag na pera ay opportunity para sa financial planning. Hindi ito dapat ubusin agad. At syempre, huwag kalimutan ang importance ng monitoring at verification. Kahit otomatikong mapupunta sa account ang pension increase, mahalaga pa rin na bantayan ang bawat payout. Ang simpleng pag-check sa online system o pag-contact sa SSS hotline ay nakakaiwas sa anumang misunderstanding o delay. Sa kabuuan, ang 3,000 increase sa SSS pension simula Enero 2026 ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kalayaan, seguridad at peace of mind. Ito ay tungkol sa pagpaplano ng mas maayos na buhay, pag-aalaga sa kalusugan at pagbibigay ng suporta sa pamilya. Ang bawat pensioner ay may pagkakataon na mas mapabuti ang kanilang pamumuhay sa simpleng hakbang na ito. Ang tamang kaalaman, tamang planning at tamang paggamit ng dagdag na pensyon. Ngayon sa huling bahagi ng ating discussion, gusto kong bigyang diin ang importance ng pagiging proactive. Maraming pensioner ang nag-aantay lamang sa balita, hindi alam kung paano simulan ang proseso. Ngunit kung gusto mong masulit ang 3,000 na increase simula Enero 2026, ang pinakamahalaga ay kumilos ngayon, i-update ang iyong personal at banking information, i-verify ang eligibility at i-monitor ang schedule ng payout. Ang proactive na hakbang na ito ay nakakaiwas sa anumang delay at nagbibigay ng katiyakan na sa unang payout pa lang makukuha mo ang buong benepisyo. Isipin mo rin ang long-term impact. Ang 3,000 increase ay hindi lamang dagdag sa buwanang gastusin. Ito ay foundation para sa mas maayos na retirement planning. Pwede mong gamitin, wait para sa emergency fund, health or kahit maliit na investment. Para sa maraming pensioner, ang dagdag na ito ay nagbibigay ng opportunity para sa financial stability sa mga susunod na taon. Huwag din nating kalimutan ang emotional at psychological relief. Maraming senior citizens ang nakakaranas ng stress dahil sa kakulangan sa pera. Ang regular na dagdag sa pensyon ay nagbibigay ng peace of mind. Alam ng pensioner na may sapat na pera para sa pagkain, gamot at pangunahing pangangailangan. Ang sense of security na dulot nito ay hindi may mapapantayan ng kahit anong material na bagay. Ngayon, pag-usapan natin ang importance ng financial literacy. Maraming pensioner ang una lamang nakatuon sa paggamit ng dagdag na pensyon para sa pangaraw-araw na gastusin. Ngunit sa tamang guidance at kaalaman, ang 3,000 increase ay maaaring magamit para sa mas sustainable na financial planning. Halimbawa, pwede itong hatiin sa mga specific categories: emergency fund, health, food, at kaunting discretionary spending para sa personal enjoyment. Sa ganitong paraan, hindi lang sapat ang pera sa buwan, kundi nagagamit ito sa pinakamataas na benefit. Isa pang mahalagang punto, community support. Maraming pensioner ang natutulungan ng kanilang kapwa sa pamamagitan ng dagdag na pensyon.
Halimbawa, pagbibigay ng kaunting tulong sa kapitbahay, paminsang pagbahagi sa mga nangangailangan, o pag-participate sa local programs ng senior citizens. Ang dagdag na pensyon ay hindi lamang para sa sarili, kundi pwede ring magdulot ng positibong epekto sa komunidad. Hindi rin mawawala ang mga success stories na inspirasyon sa lahat. Maraming pensioner ang naging mas maayos ang buhay dahil sa dagdag na pensyon. Si Mang Ramon na dati ay limitado ang budget sa gamot at pagkain, ngayon ay may kakayahan ng bumili ng masustansyang pagkain at maglaan ng pera para sa emergency needs. Si Aling Nena na dati ay nag-aalala sa monthly budget, ngayon ay may peace of mind at may savings para sa unexpected expenses. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang 3,000 increase ay tunay na makakatulong sa buhay ng pensioner, ngunit tulad ng lahat ng benepisyo, may responsibility din. Ang pensioner ay kailangang maging maingat, informed at proactive. Ang tamang paggamit ng dagdag na pensyon ay magbibigay ng mas mataas na kalidad ng buhay at hindi masasayang ang opportunity. Huwag hayaang mawala ang benepisyo dahil sa kakulangan ng kaalaman o hindi tamang planning. Sa huli, ang mahalaga ay ang awareness at action. Ang 3,000 increase ay nakala na, approved na at simula Enero 2026 ay mapupunta na sa mga kwalipikadong pensioner. Pero ang pinakamahalaga ay, handa ka ba? Na-update mo ba ang account? Na-verify mo ba ang eligibility? May plan ka ba kung paano gagamitin ang dagdag na pensyon para sa pinakamataas na benefit? Ang bawat hakbang ngayon ay magtitiyak na sa unang payout pa lang. Makukuha mo na ang buong benepisyo ng walang aberya. Kaya sa mga pensioner dyan, huwag nang mag-antay pa. Kumilos na, mag-verify, mag-update at planuhin ang paggamit ng dagdag na pensyon. Sa ganitong paraan, hindi lamang magiging mas maayos ang pamumuhay, kundi magkakaroon ka rin ng peace of mind, security at kalayaan sa iyong senior years. At bago matapos ang video, isang huling paalala. Kung mahalaga sa'yo ang ganitong updates, kung gusto mong maging fully informed at hindi mahuli sa anumang pension news, i-like mo na ang video ngayon at siguraduhing ma-notify ka sa susunod na importanteng updates. Ang pagiging informed at proactive ay pinakamalaking hakbang para masulit ang bawat piso ng iyong pensyon. Tandaan simula Enero 2026 ang 3,000 monthly increase ay totoo, lehitimo at life-changing para sa bawat SSS pensioner. Huwag sayangin ang pagkakataon. Update your information, verify your eligibility, and plan wisely. Ang bawat hakbang mo ngayon ay magbibigay ng mas maayos, secure at comfortable na buhay sa mga susunod na taon. Or